hindi po mawawala sa mga usapang sasakyan yung kung saan ka ba nagpapagas. Not unless na naka-EV ka. Dito po sa Pilipinas, pag yan ang topic sa kwentuhan, consistently na naibibida ang Petron. Matindi na po kasi ang tiwala ng mga Pinoy sa Petron kasi guys, napakatagal na po nila sa Pilipinas. Ilang dekada na po sila dito. Kung uugatin nga po natin ang history nila, ay makakarating tayo hanggang 1933. Pero ang tawag pa po sa kanila noon ay Standard Vacuum Oil Company or StanVac. At pagdating naman po ng 1962, pinalitan po ito ng pangalan at ginawang ESSO Philippines. Then, noong 1973, nagkaroon po ng global oil crisis. So, ang ginawa po ng government natin noon ay binili itong ESSO Philippines sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company or PNOC. And then, pinangalanan naman po nila ito ngayon na Petrophil Corporation. Pero yung kilala na nating pangalan ngayon na Petron ay officially nilaunch po yan noong 1974 as a gasoline brand. From 1974 hanggang 1994 ay hawak po ng government natin ang Petron. So after po ng 20 years na government-owned yan, ay privatize ito at nabili naman po ng San Miguel Corporation. Para po sa maraming Pilipino, Petron ang number 1 na oil or fuel company dahil napakalaki na po ng network nila. Sa buong Pilipinas po ay mayroon silang mahigit 2,400 na mga gas stations. And kung inaakala nyo na dito lang sa Pilipinas mayroong Petron, nagkakamali po kayo. Kasi mayroon din po silang mahigit na 700 Petron gas stations sa Malaysia. Yan naman po ay dahil sa nabili po nila ang ExxonMobil doon sa Malaysia noong 2012. Dito po sa Pilipinas, hindi mo kailangan mag-drive ng malayo para ka makakita ng Petron. Mula sa mga busy highways ng Metro Manila hanggang sa mga liblib na probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao ay mayroong mga Petron gas stations. Yang ganyang klase po ng accessibility ay very convenient sa mga motorista. Lalong-lalo na po doon sa mga ang ikinabubuhay ay pagdadrive. Hindi po dadami ng ganyan ang mga gas stations nila. Kung yung mga produkto nila ay putyo-putyo lang, makakaasa kayo na ang mga produkto ng Petron ay high quality. Tapos marami ka pang pagpipilian. Depende sa specification ng sasakyang minamaneho mo. Siyempre, meron po silang mga regular gasoline at diesel, pero meron po silang mga premium versions niyan. Katulad na lang po ng Petron Blaze 100 na Euro 6 compliant. Ito po ang first and only gasoline dito sa Pilipinas na may 100 RON or Research Octane Number. And then, yung kanila naman pong Petron Turbo Diesel ay Euro 5 compliant. Ang kaibahan naman po nito dun sa regular diesel nila ay mayroon po itong superior cetane content na umaabot sa 60. Lampas na po yan dun sa standard requirement ng Department of Energy. Madalas pong naitatanong sa akin, yan daw bang turbo diesel ng Petron ay pang makina lang na may turbo? Hindi po, pwede nyo pong gamitin yan kahit walang turbo yung makina nyo. Ang ibig sabihin lang po niyang Petron Turbo Diesel ay mas mataas ang cetane number niyan. Sa diesel po kasi, mas mataas yung cetane number ay mas maganda. Mas konti ang emission at mas malakas yung power na naibibigay. Ang mga produkto po nila na ito ay bunga ng matinding research and development para ma-ensure na ang quality ay pang international standard. Formulated po ang mga yan para makapagbigay ng maximum efficiency, less emissions, at protection na rin dun sa makina. Kaya nga po madalas sa mga forum or sa mga kwentuhan tungkol sa sasakyan, maririnig or mababasa nyo na yung mga nagkakarga ng gasolina or diesel sa Petron ay mas malayo ang nararating. Mas matagal maubos. Ang isa pa pong dahilan kung bakit consistently number 1 ang Petron sa mga Pilipino ay dahil sila po ang may pinakamalaking refinery dito sa Pilipinas. At yan po ay located sa Bataan. Diyan po nire-refine yung crude oil para maging gasolina, diesel, kerosene at iba pang mga oil products. At dahil dito nire-refine ang mga products nila, mas may control sila sa supply, sa presyo at quality nito. Actually, 40% po ng total fuel requirement ng Pilipinas ay sinusupply ng Petron. Kung hindi ka man mismo sa Petron nagpapakarga at doon ka nagpapakarga sa mga small players or yung mga gasolinahan ng mga maliliit, chances are yung gasolina or diesel na ikinarga mo ay galing din sa Petron.
Kasi karamihan po dyan sa mga small players na yan ay humahango ng kanilang gasoline at diesel sa Petron. At syempre pa po, mapapansin nyo rin na Petron ang may mga pinakamalalaki, pinakamagaganda at pinakamodernong gasoline stations dito sa Pilipinas. Marami po sa mga gas stations nila ay mayroong convenience store na Petron Treats. May malinis na restrooms, mayroon din pong air and water service para kung kailangan mo magkarga ng hangin sa gulong or magdagdag ng tubig sa radiator. Yung iba nga po mga Petron gas stations sa laki ay mayroon ng mga fast food chain sa loob tulad na lang po ng mga Petron sa mga expressways. Kaya yung supposed to be na simpleng gas station lang ay nagiging one-stop shop na very convenient naman dun sa mga biyaheros. And then, maaasahan nyo rin po na maayos ang kanilang customer service. Pero guys, hindi po dyan nagtatapos ang role ng Petron sa Pilipinas kasi responsible din po sila sa pag-support sa industries at economic growth ng bansa natin. Kasi guys, hindi lang fuel and oils para sa mga private vehicles ang sinusuplayan nila. Pati mga airlines, shipping companies, manufacturing plants, at saka mga power stations ay sinusuplayan din po nila ng sari-saring mga petroleum products. Sinisigurado po ng Petron na mayroong sapat na oil and fuels ang Pilipinas. Kaya nga po sabi ko sa inyo, maraming mga Pilipino na kinukonsider nila na Petron ang number 1. Dahil po yan sa kanilang nationwide reach, quality products, matatag na kumpanya at customer-focused service. Disclaimer lang guys hindi po ito paid advertisement. Wala pong binayad ang Petron sa akin dito. Marami lang po kasi nagtatanong kung ano daw ba para sa akin ang number 1 na gas or oil company dito sa Pilipinas. Sigurado po ako na iba sa inyo ay hindi ito ang opinyon. At may kanya-kanya rin kayong mga number 1 or paboritong mga gas stations. Kaya pwede nyo po yang ilagay or i-share dun sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Alam nyo ba guys na nakapag-uwi ng 11 gold medals at iba pang mga awards ang mga Filipino inventors natin na pinamumunuan ng kaibigan at kababata kong President ng Filipino Inventor Society na si Ronald Pagsanghan. Yan po ay ginanap sa Thailand International Inventors Expo. Last month lang po yan, January 5 to 9. Nakaka-proud lang po talaga kasi itong mga Filipino inventors natin ay nakapag-uwi ng 11 gold medals, 10 silver medals, at 21 bronze medals. Yan po ay sa multiple categories. Pinagsama-samang kaisipan po yan ng FIS or Filipino Inventor Society at ng MYIA or Manila Young Inventors Association na under din naman po sa FIS. Imagine nyo guys na itong mga magigiting na inventors natin, kahit kulang na kulang sa support at pondo, ay nagawa pa rin nila makapag-uwi at maghakot ng karangalan para sa Pilipinas. Kaya nga po guys, dito sa DMA ay full support tayo sa mga Filipino inventors na to. At para mabigyan pagkilala po sila, ay soon magkakaroon po tayo ng podcast kung saan i-feature po natin itong mga inventors natin, pati na rin yung mga inventions nila. Kaya abangan nyo po yan. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin for today. Kung meron po kayong mga opinions and suggestions, ay pwede nyo po yang i-comment sa baba. Wag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!